Mas harsh daw ang judgment kay LeBron James dahil palipat-lipat siya ng team. Ito ang punto ni former Lakers champion Byron Scott habang pinag-uusapan ang legacy at GOAT debate ni LeBron. Ayon kay Scott, kapag hinuhusgahan si LeBron, automatic na ikinukumpara siya sa mga legends tulad ni na Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar at Bill Russell. At malaking factor dito ang loyalty nila sa mga franchise na nagbigay sa kanila ng legacy. Si Jordan, halos buong karir niya ay kasama ang Chicago Bulls, habang si Kareem ay naglaro para sa Milwaukee Bucks at Los Angeles Lakers. Samantalang si LeBron, iba ang naging career path. Cleveland, Miami, Cleveland ulit, Lakers, at ngayon ay Philadelphia. Ang mahalagang punto ni Scott, hindi naman traded si LeBron sa mga team na yon. Siya mismo ang gumawa ng desisyon na umalis at pumili kung saan siya gustong maglaro. At para kay Olden Polinis, may karapatan si LeBron na piliin ang best possible situation para sa sarili niya. Pero kapag ikaw mismo ang pumipili ng team, kasama rin sa desisyon na iyon ang criticism. Dahil kapag successful ang move, credit kay LeBron. Pero kapag hindi nag-work, mas madaling sabihin ng critics na maling decision ang ginawa niya. At ngayon, may panibagong pressure sa career ni LeBron dahil sa pagpunta niya sa Philadelphia. Pero habang pinag-uusapan ang bagong chapter ni LeBron, may isa pang interesting na development sa Lakers. Ayon kay ESPN lead NBA host Malika Andrews, maaaring hindi ganong kadali para sa Lakers ang season. Sa NBA Today, sinabi ni Andrews na parehong Lakers at Celtics ay maaaring maglaban para makapasok sa top 6 ng kanilang conference at posible rin daw na malagay sila sa danger zone ng play-in tournament. Para sa Lakers, malaking statement iyon dahil ang top 6 ay mahalaga dahil ang teams na nasa top 6 ng conference ay diretso sa playoffs. Samantalang ang teams na nasa play-in range ay kailangan pang dumaan sa additional games para makapasok sa playoffs. Kaya kapag sinabi ni Malika Andrews na maaaring mahirapan ang Lakers na manatili sa top 6, ibig sabihin, hindi niya tinitingnan ang Lakers bilang automatic na dominant team. At dito nagiging interesting ang situation. LeBron is entering another chapter where every decision will be judged heavily. Kung magiging successful ang Philadelphia move, madadagdagan ang argument para sa legacy niya. Pero kung hindi, siguradong babalik ang criticism tungkol sa kanyang career decisions. At habang si LeBron ay may bagong team, ang Lakers naman ay kailangang patunayan na kaya nilang manatili sa top 6. Dahil sa level ng expectation sa Lakers, ang pagpasok lang sa playoffs ay hindi sapat. Ang tunay na tanong ay kung kaya pa ba nilang maging legitimate championship contender.